Magandang gabi po mga kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat ulit sa ating pong Panginoon sapagkat binigyan niya ulit tayo ng pagkakataon para magkasama-sama ngayon pong gabing ito para atin pong purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang patuloy na pangunguna sa bawat isa, sa patuloy na kanyang pagtuturo sa atin. Ngayon din po ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa pagkakataon na mapapag-aralan po natin muli ang kanyang salita dito po sa aklat ng Proverbs. Nawa ay malaki po ang naitutulong ng ating pong pag-aaral sa paglago po ng ating spiritual na buhay. At ganun din po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat may papanalangin po ulit natin ang mga prayer concerns ng bawat isa. Kaya sa atin pong pagpapatuloy mga kapatid, atin na pong buksan ang atin pong mga Bibles sa Proverbs chapter 15 verse 1. Proverbs 15 verse 1, ang sabi po dito, "A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa bawat isa na nanonood, nakikinig. Salamat po sa kanilang pagbibigay ng oras para kami po ay magkasama-sama upang purihin ka, pag-aralan ng salita at magpanalanginan. Sa gabing ito at sa oras na ito, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita, tulungan mo kaming maunawaan ulit ito at ito, Panginoon, ay maging practical sa amin na ito ay maisagawa namin sa pang-araw-araw namin na pakikisalamuha, pakikipag-usap sa iba't ibang klase ng mga tao. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami sa aming pag-aaral. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Noon pong 2009 ay meron pong isang pelikula, Christian film, na ipinalabas po na ito po ay nagbigay ng inspirasyon sa maraming mga nakapanood nito. Ang title po ng pelikulang ito ay The Blind Side. Ano po? Ito po ay tumutukoy sa isang pamilya na nagbago ang kanilang buhay dahil po sa dalawang salita. Okay? Sapagkat kung atin pong mapapanood ang pelikulang ito, ang kwentong ito ay tungkol nga po sa isang Christian family, white family, ano po, na habang sila nagda-drive, nakakita sila ng homeless na isang lalaki na matangkad na itim. Okay? At nilampasan nila ito. No? Ngunit, sabi ng babae, noong asawang babae, sabi niya doon sa asawa niyang lalaki na nagda-drive, turn around. No? Turn around. So, sila ay bumalik at kinupkup nila yung isang homeless na itim na yun, na matangkad, no? At kanilang tinuruan ng mga manners, ano po, at tinuruan nila ng sports. Hanggang sa, dahil sa gumaling itong itim na ito at talagang sinuportahan ng buong family ito, siya po ay nakuha sa NFL. Ano po? Siya ay na-drop sa NFL na napakahirap pong pasukin. Ano po? At the rest is history, ika nga. Yung artista po na gumanap dito, yung babae, na si Sandra Bullock, ay naging best actress dito. Noon pong ini-interview yung tunay na pamilya, ano po, ang sabi nung asawang lalaki, nagbago po ang buhay namin at nagbago ang buhay nung lalaki na kinupkup namin sa dalawang salita, yung salitang turn around. At dahil sa dalawang salitang yun, maging sila na buong family ay naging matibay, naging matatag, ano po, at naalagaan nila ng maayos itong kanilang kinupkup na homeless. Okay? So, ang gusto kong ipakita natin dito mga kapatid ay yung kung gaano ka powerful ang words, no? Ito man ay mahaba, ito man ay maikli, no? Pero pagka ito ay atin pong sinabi, ito po ay ating binitawan, ay magkakaroon po ito ng impact. No? Mabuti man o masama ang atin pong sabihin, ito po ay merong epekto sa mga makakarinig nito, lalo na kung kanino mo ito tinutukoy. Okay? So ngayon pong gabi, yan pong gusto kong pag-aralan natin. No? Itong ating pagsasalita. At kung titingnan po natin itong Proverbs chapter 15 verse 1, ay itinuturo po ni Haring Solomon muli sa kanyang anak, no? At sa lahat ng mga makakabasa ng Proverbs na ito, kung ano ang effect ng atin pong sinasabi. Mabuti man ito o
masama. Dito po sa Proverbs 15 verse 1 ay makikita po natin kung ano ang magiging epekto, lalo na kung merong diskusyon or may kaaway ka, no? Or may kagalit ka, no? Paano mo ito aayusin? Paano ang tama na paraan ng pag-solve ng ganitong sitwasyon, no po? At dito makikita po natin ang gustong ituro dito ni Haring Solomon ay papaano ka magiging marunong sa iyong pagsagot, sa iyong pagsasalita, lalo na kung meron kang kaaway. Ang sabi nga dito, balikan natin, ang sabi sa Proverbs 15 verse 1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. So, kung mababasa po natin ang Proverbs, laging contrast ito. Di po ba? At ang laging tinutukoy dito ni Haring Solomon ay kung ikaw ay marunong, ganito ang gagawin mo. Pero kung hindi ka marunong, ikaw ay mangmang, ganito ang iyong gagawin. At ang maganda dito sa tinuturo ni Solomon, pinapakita niya kung ano ang mangyayari pagka ito ang ginawa mo at ano ang mangyayari pagka ito namang isa ang iyong ginawa. No? And then, parang ang kanyang sinasabi, pumili ka. No? Hindi kanya sinasabing dapat ito gawin mo or dapat ito ang iwasan mo. Sasabihin niya yung dalawang options, no? And then pumili ka. At yan po ang makikita natin ngayon pong gabi sa atin pong pag-aaral, no? Lalo na sa atin pong paggamit ng ating pong salita, na dapat tayo po ay maging marunong, maging maingat sa atin pong pagsasalita sapagkat meron po itong epekto sa ating pinagsasabihan at maging sa atin din pong sarili. Katulad ng pamilya na kinupkup yung homeless na lalaki, no, nung sinabi nung asawang babae na turn around, nagbago, no, ang kanilang buhay. Ngayong gabi, pinamagatan ko po ang atin pong mensahe, the power of words. The power of words, ang kapangyarihan ng salita. Dito po sa Biblia, makakabasa po tayo ng 120 verses tungkol po sa ating dila, tungkol po sa ating pagsasalita. At karamihan po dito sa 120 verses na ito ay nagtuturo na kung paano tayo mag-iingat, no? Paano ang tamang paraan ng pakikipag-usap. At ngayong gabi mga kapatid, mahalaga po ito, no, sa bawat isa sa atin, lalo na sa atin na sumusunod sa Panginoong Hesukristo. Lalo na sa atin na nagsasabi na tayo po ay mga Kristiyano. Ano po? Tayo na nag-aaral ng salita ng Diyos, dapat alam po natin kung paano makikipag-usap ng maayos, no, sa mga tao. Sapagkat there is power in words, no? May kapangyarihan, no po, ang atin pong mga sinasabi. Ngayong gabi, meron po tayong tatlong dahilan na makikita bakit powerful ang words at bakit dapat natin itong ingatan. Based po dito sa Proverbs chapter 15 verse 1. Ang sabi niya, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. So makita po natin dito, no, na pagka malumanay ka pala, no, sa iyong pagsasalita, sa iyong pagsagot, lalo na kung may kagalit ka, nakakawala ito ng galit. Pero kung sasabayan mo, no, kung yung masakit na sinabi sa iyo, masakit din ang iyong igaganti. Di po ba? Kung mataas ang boses ng kausap mo at mataas din ang boses mo, ay lalong maglalagablab ang galit. Okay? So, ang una po na dahilan bakit kailangan nating maintindihan, no, at dapat kailangan na tayong mag-ingat, no, sa ating pagsasalita. Because words are powerful. Ang una, what goes in, goes out. No? What goes in, goes out. Anong ibig sabihin nun? Kung ano yung pumapasok, ayun din po ang lumalabas. Ang ibig pong sabihin nitong unang punto natin ay kung ano yung pinapasok mo sa puso mo, kung ano yung pinapasok mo sa isip mo, yun ang lalabas. No? Ang sabi po sa Luke chapter 6 verse 45, ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, the good man brings good things out of the good stored up in his heart, and the evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For out of the overflow of his heart, his mouth speaks. No? Ang ibig sabihin, kung mabuti ang loob ng isang tao, mabuti yung lalabas sa kanya.
Pero kung ang isang tao ay masama, no? Masama din ang lalabas sa kanyang bibig. Ang sabi pa po sa Matthew 15 verses 18 to 20, "But the things that come out of the mouth come from the heart, and this make a man unclean. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander." So makita po natin dito na pinakita and expose ng Panginoon kung ano talaga ang nilalaman ng puso ng isang tao. Ang sabi dito, "For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, and slander." Yan po talaga ang makikita natin kung bubuksan natin ang ating po mga puso, ay puro kasalanan ang nakalagay po dito. At ano ang lumalabas sa isang tao na ang loob ay makasalanan? Masama din po yung lalabas sa kanya. Yan po ang sabi ng Panginoong Hesukristo. May isa pong professor ang kumuha ng baso at naglagay ng tubig doon sa basong yun. At ang ginawa niya, dito sa baso na may lamang tubig, ay kanyang shinake. So, anong mangyari nung kanyang shinake? Anong nangyari? Ano yung lumabas dun sa baso? Tubig. Ano po ang ibig sabihin ng illustration na yon ng professor na yon? Kung ano ang nasa loob, pagka yan ay niyanig mo, yun ang lalabas. So, ang punto po dito, pagka ang isang tao, lalo na pagka may problema, may pagsubok, o kaya may kaaway siya, ano ang lalabas sa kanyang bibig? Pagka yinugyug mo ang kanyang pananampalataya, pagka yinugyug mo ang kanyang paniniwala, ano ang lalabas? Ngayong gabi mga kapatid, pagka tayo po'y dumadaan sa pagsubok, o kaya pagka merong tayong narinig na hindi maganda tungkol sa atin, halimbawa may nagchichismis, o kaya may mga naninira sa atin, paano tayo tumutugon? Paano tayo sumasagot? Ano ang atin pong sinasabi? Ang sabi po ni Haring Solomon, a soft answer turns away wrath. Okay? Ngayong gabi, mga kapatid, kung gusto natin na ang lumabas sa mga bibig natin ay magaganda, dapat ang ipasok natin ay magaganda. Because what goes in, goes out. Okay? So, paano natin mapapalitan kung ano yung nasa loob natin na masama? Paano natin mapapalitan ng mabuti? Okay? So, ang una, alam po natin na hindi natin kayang ayusin ang atin pong buhay. Hindi natin kayang baguhin ang laman ng atin pong puso. Kailangan nating tanggapin si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Sapagkat ang sabi niya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, once you are in Christ, you are a new creation. Anong ibig sabihin? Babaguhin ka niya. And then meron pa pong sinabi si Apostol Pablo sa Philippians chapter 4 verses 8 and 9. Ito po ang dapat na ipasok natin sa ating puso at sa ating isipan upang sa panahon ng pagsubok, upang sa panahon ng kaguluhan, ang lalabas po sa atin ay mabuti. Ang sabi po dito, "Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about these things." Verse 9, "Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you." Okay, binigyan po tayo dito ni Apostol Pablo, na kung anong mga dapat lang nating ipasok sa atin po mga isipan. Okay, ulitin po natin, whatever is noble, is right, is pure, is lovely, is admirable, is excellent, or praiseworthy. Think about such things. So, dapat yung mga magagandang bagay lamang, yung mga bagay na hindi makakasira sa atin, ang ipasok natin sa ating puso at sa ating isipan. Kaya, dito po, maobserbahan natin, ano ba ang ating mga pinapanood? Ano ba ang ating mga binabasa? Ano yung ating mga pinapakinggan? Suriin po natin yun. Yun ba ay nakakatulong sa atin?
Ano ba ang nadidevelop sa atin pagka pinapanood natin yan, pinapakinggan natin yan? No? Naiimpluwensyahan ba tayo ng mga yan? Lalo na pagka may mga problema tayo. Mga kapatid, kung gusto po natin na maganda yung lumabas sa atin, ang ipasok po natin ay ang salita ng Diyos. At ito po sinabi ni Apostol Pablo. Okay? Para pagka meron tayong kaaway, no? Meron mga tao na naninira sa atin, katulad ng sabi ni King Solomon, a soft answer turns away wrath. Yan po ang ating magiging response, no? Yan ang ating magiging tugon sa kanila. Okay po? So what goes in, goes out. Kaya dapat maging maingat po tayo sa ating pagsasalita because there is power in words. Okay? Ang pangalawa na dahilan kung bakit makapangyarihan ang salita, hindi lamang what goes in, goes out, but what goes out is irreversible, no? What goes out is irreversible. Yung sasabihin mo, yung lalabas sa'yo, hindi mo na yun pwedeng ibalik, no? Hindi mo na yun pwedeng ayusin or i-repair. Mabuti man yang sinabi mo or masama, no? It is irreversible. Ang sabi po sa Proverbs 16:24, pleasant words are honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. So, dito po, ang sabi po ni Haring Solomon, ang magandang pananalita, ay parang pulot-pukyutan or honeycomb. Or kung sa panahon siguro natin, para itong kasing sarap ng chocolate, no? Ano ba yung chocolate na masarap sa inyo? Okay? Sa akin ay Toblerone, Kaye, at saka Cadbury. So, parang ganito ang lasa nito. Diba? Sweet to the soul and healing to the bones. No? Kumbaga, nakakapagbigay ng energy, no? Ng kalakasan. 'Di ba pagka parang nanghihina tayo, no? Pagka nakakain tayo ng matamis, bigla tayong lumalakas ulit. And then sabi pa dito, healing to the bones, no? Ito'y kagalingan ng mga buto. So mga kapatid, ito po ang gusto kong makita sa talatang ito. Na pagka may sinabi kang maganda, no? Tingnan niyo yung impact nito, no? Maganda rin ang epekto, no? At ito po ay mananatili yung epekto nito. At kung babaligtarin naman natin, katulad ng nakalagay dito sa Proverbs 15, no? Harsh words stirs up strife, no? Pagka hindi pleasant, no? Pagka masasakit na mga salita ang iyong mga sinabi sa isang tao, no po, lalo na yung mga chismis, no? Yung mga issue na mga wala namang katotohanan, ito po ay napakahirap ng burahin, no? Kahit na mag-sorry tayo ng paulit-ulit, napakahirap ng tanggalin. Meron pong isang tatay, ang tinuruan niya yung kanyang anak, no? Na sabi niya, anak, huwag kang magsasabi ng masama sa iyong kapwa. Ang sabi nung anak, ay bakit naman tatay? No? Kasi ganito yan. So, kumuha sila ng toothpaste, no? At sabi niya doon sa anak niya, anak, ilabas mo lahat ng nilalaman yan, ng toothpaste na yan. So, talagang nilabas niya lahat, no? Yung laman ng toothpaste. Pagkatapos niyang mailabas lahat yon, ang sabi ng tatay niya, okay, ibalik mo naman, no? Ang sabi ng anak, naku, imposible na tayo na maibalik ko yan, no? Hindi ko na yun may babalik katulad nung dati. Ganyan din ang mangyayari pag nagsalita ka ng masama, ano, sa iyong kapwa. Hindi mo na maibabalik yan kahit na mag-sorry ka ng mag-sorry, no? Because the damage has been done, ika nga. Okay? Kaya ang sabi po ni King Solomon, ang turo niya kay Rehoboam at maging sa atin na nakabasa nito, mamili ka, no? Pagka meron kang kaaway, no, or may kadiskusyon ka, no, soft answer turns away wrath, no? But harsh words stirs up anger. So, hindi lang naman yung mga hindi natin kakilala, yung ating mga nakakasagutan or nakakaaway, di ba? Yung mga mahal din natin sa buhay, ang ating parents, ang ating mga anak, ang ating mga asawa, ang ating mga kamag-anak, ang ating teacher, ang ating classmates, ang ating mga barkada. Kung gusto natin na maging maayos ang ating po mga relationships, no? Dapat tandaan natin ito, no? That words are powerful, no? There is power in the words that we say. Ano po? So, yan po ang pangalawa na gusto ko makita natin, no? Kung bakit makapangyarihan ang salita. Una,
what goes in, goes out. Pangalawa, what goes out is irreversible. Okay? Hindi mo na siya maibabalik, no? Hindi mo na siya makakalimutan. Kaya, kung magbibitaw po tayo ng mga salita, mag-ingat po tayo, pag-isipan po natin. Sikapin po natin sa biyaya ng Panginoon na ito po ay maayos, no po, ito ay maganda. No? Kaya kailangan pag-isipan talaga natin. Hindi yung kung ano lang yung silakbo ng ating damdamin ay atin pong sasabihin. No? Mag-ingat po tayo. May nakausap po ako sa San Pablo nung doon po ako pastor. Meron pong isang kabataan doon na ilang beses na naming sinabihan na ganito ang dapat mong gawin para mag-improve ang iyong buhay, no? Tinulungan namin siya kung paano ang desisyon na gagawin niya, lalo na sa kanyang pag-aaral kasi hindi siya makapasa-pasa talaga. Hindi siya makagraduate sa high school. No po? Hanggang sa one time, siguro nakulitan na rin sa amin itong kabataang ito. Sabi niya, alam niyo po, ang totoo, kaya hindi po ako makagraduate sapagkat araw-araw sinasabi ng tatay ko sa akin, simula nung bata pa ako, na hanggang dito lang talaga ako. No? Na hindi ko kaya na umakyat sa susunod na baitang. No? Hindi ko kayang mag-college. Kaya, yun po ang natanim sa aking isip. Hanggang dito lang ako. At nung sinabi niya yun, dun namin naintindihan. Bakit? Hirap na hirap talaga siya, no? Sa kabila ng tulong namin, sa kabila ng mga sakripisyo namin, no? Para maiangat niya yung kanyang buhay, ay bumabalik at bumabalik din siya kung saan ang level niya. Yun pala, sapagkat natanim sa kanyang puso't isipan, yung sinabi ng kanyang tatay, yung sinabi ng kanyang mga magulang na hanggang dyan ka lang. Siguro kung sinabi ng tatay niya na kaya mong abutin ang mga pangarap mo, tutulungan ka namin, no? Igagapang ka namin. Malayo siguro ang naabot niya sapagkat napakatalino niyang bata at napakagaling niya. So, yun po ang kapangyarihan ng salita. Kaya mga kapatid, suriin po natin ang atin pong mga sinasabi sapagkat hindi natin alam kung gaano katindi ang magiging impact po nito sa mga tao na makakarinig sa atin. Okay po, so yun po ang pangalawa na makikita natin. No? Again, yung una, what goes in, goes out. What goes out is irreversible. At ang pangatlo at ang panghuli, what is irreversible can heal or kill. Okay? What is irreversible can heal or kill. Yung hindi mo na kayang ayusin or ibalik ay pwedeng magbigay ng kagalingan or kamatayan. Okay? So, ganito katindi. Ganito ka-powerful ang words, no? Kung ano yung sinabi mo, no, pwedeng gumaling siya or sumigla siya ulit or lalo nang masira ang kanyang buhay. Balikan ulit natin itong binasa natin kanina, ano, sa Proverbs 16:24. Ang sabi niya, pleasant words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. Okay? Ganito po ba ang ating salita? No? Lagi po ba tayong nagbibigay ng pag-asa? No? Lagi po ba tayong nagpapalakas ng loob? No po, pagka tayo ay nagsasalita. Lalo na pagka may humihingi sa atin ng mga payo, no? Lalo na pagka may nakikita tayo na nangangailangan ng payo. Ang sabi dito, the pleasant words are like honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. Ang sabi pa po sa Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Okay? So dito, maliwanag na sinabi po ni King Solomon, no? The tongue has the power of life and death. Okay? So itong dila natin, pagka binanggit po ang salitang dila sa Bible, ito yung ating salita, no? Ay may kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Yun nga po, katulad ng kwento ko sa inyo kanina, na isang kabataan, hindi umunlad ang buhay niya dahil sa sinabi ng kanyang tatay. Okay? At meron naman po akong isang kakilala sa Mindoro, no? Na habang bata pa yung kanyang anak, talagang kanyang ini-encourage ng maigi, no? Ang lagi niyang sinasabi sa anak niya, anak, kaya mo yan, no? Pag naglalaro sila ng basketball, no? Talagang binibili niya lagi ng kumpletong uniform,
no? Nanunood siya parati at pag nakakashoot yung anak niya, talagang palakpak na palakpak yung tatay. Kaya inspired na maglaro yung bata. Ano po? So, kung magpapatuloy yon, I wonder kung anong maabot ng batang yon. Bakit? Sapagkat punong-puno siya ng encouragement from his dad. Kaya mga kapatid, napakahalaga rin talaga ang salita nating mga magulang, no? Nating mga may edad, no? Sa mga bata, no? Malaki ang impact nito. Kaya talagang mag-ingat din po tayo, no? Sapagkat what is irreversible can heal or kill, no? It might determine the future or the destiny of those people. Katulad na lang po nung The Blind Side, no? Nung sinabi nung asawang babae, turn around, no? Ang buhay nilang lahat ay nag-turn around sa mas maigi, no? Mas maayos, no? At sabi niya nga, kung hindi ko sinabi 'yon, no? Kung hindi namin ginawa 'yon, no? Ang aming buhay ay simple pa rin. Yung dalawang salitang 'yon, no? Dadalwa lang 'yon, pero ang impact nun ay ang aming future. Mga kapatid, ngayon pong gabi, nais ko pong paalala sa bawat isa itong tatlong dahilan why words are powerful at kung bakit kailangan dapat tayong maging maingat, pag-isipan natin kung ano po yung ating sasabihin. No, sa kahit kaninong tao, no, na makausap natin everyday, no, maging conscious po tayo, mag-ingat po tayo. Sapagkat what goes in, goes out, no? Doon mo malalaman kung anong nasa loob mo sa pamamagitan ng lumalabas sa inyong bibig, no? Sa iyong pakikipag-usap. Okay? Kung puro galit ang nasa puso mo, kung puro negativity ang nasa puso mo, sigurado yan din ang lalabas sa iyo, no? Sa kahit anong sitwasyon, no? Pero kung puro kabutihan, no? Pagtitiwala sa Panginoon ang nasa puso natin, yan din po ang lalabas sa atin. Kaya ang tanong ngayong gabi, ano po ang nasa puso natin? Okay? And then ang pangalawa, what goes out is irreversible, no? Tandaan po natin kung ano yung binitawan natin na salita, no? Hindi na yun mabubura, no? Hindi na yun maibabalik, no? Sapagkat yung epekto po nun, no, ay naramdaman na. Na-realize ko nga po na may tatlong bagay sa mundong ito ang hindi mo na pwedeng ibalik. Una, yung oras, no? Hindi mo na yun pwedeng ibalik pag lumipas na. Pangalawa, yung ating buhay. Hindi na yun pwedeng ulitin, no? Hindi pwedeng i-rewind, di po ba? And then, ang pangatlo, yung ating mga words. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid because words are powerful, no? What goes out is irreversible. And then, ang pangatlo at ang panghuli, what is irreversible can heal or kill. Okay? So, yung hindi mo na pwedeng baguhin, pwedeng magbigay sa iyo ng pag-unlad o pagkalugi. Magbigay sa iyo ng lakas or panghihina. Magbigay sa iyo ng buhay o kamatayan. Salamat sa Panginoon sapagkat nagbigay siya ng halimbawa, no, sa atin. Na kung inyong pag-aaralan lahat ng salita ng Panginoon, no, simula sa Genesis, ito po ay binitawan niya to make us all better, no? Kahit na yung mga punishments na atin pong nababasa dito, yun po ay ibinigay ng Panginoon to warn us, ano? To tell us na mas mahihirapan tayo pagka nag-disobey tayo sa Kanya. At mga kapatid, ngayong gabi, as we close, gusto ng Panginoon na maging maayos po ang ating communication, no? Ang ating pakipag-usap, lalo tigit po sa atin pong kapwa. Sapagkat ayon po sa Matthew chapter 12, verse 36, but I tell you that men will have to give account on the day of judgment for every careless word they have spoken. Verse 37, for by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. No? Sa huling panahon, huhusgahan ng Panginoon yung atin pong mga sinabi, lalo na yung mga hindi maingat, no, ng mga sinabi po natin. Kaya mga kapatid, paalala po sa atin ngayon, no, habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ng Panginoon, ano po ang mga dapat nating gawin? Mag-ingat po tayo sa ating mga pagsasalita, no?
because words are powerful. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa paalala sa amin. Many times, hindi kami maingat sa aming mga sinasabi. And many times, wala rin kaming pakialam kung may nasaktan kami o hindi. Panginoon, salamat po sa paalala ni Haring Solomon na ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng galit. Pero yung marahas na salita ay lalong nagdadagdag ng galit, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo kami, lalo na kami na sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, na sa mga conversations namin, nawa po ay maging mahinahon kami at ang amin pong pananalita ay punong-puno ng biyaya. Ito po ay nagbibigay ng lakas sa halip na kahinaan or sakit, Panginoon. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na maalala ang inyong salita at magkaroon kami ng maayos na mga relationship or maayos pa yung iba naming mga relationship na nasira because of our words. Tulungan mo kami na sundin ang inyo pong salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po ulit sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon, mag-ingat po tayo, at magandang gabi po sa bawat isa.